Ang lahat ng iyong natutunan tungkol sa pagkakahiwalay ay anino lamang ng isang ilusyon, isang panandaliang balangkas na nililikha ng pandama. Lampas sa nakikita ng mata, ibinubunyag ngayon ng makabagong agham ang tabing ng nakatagong realidad. Iginigib ang pinakapundasyon ng paniniwala ng sangkatauhan. Walang anuman sa kalawakan ang tunay na nag-iisa. Ilang ulit man malampasan ng paglalakbay, ang gapos ng espasyo at panahoy, ang sansinukob ay nahabi sa isang sinulid ng enerhiyang di makita, di masukat. Hindi lamang liwanag at mga partikulo ang nasasaklaw nito, kundi pati ang iyong isipan, damdamin, pati ang mga yapak ng kapalarang tinatahak, lahat magkakabuhol sa mahiwagang lambat na ito. Ano ang kahulugan ng katotohanan ito sa iyong buhay? Isang dakilang kaloob ang ipinahihiwatig nito. Ang iyong kamalayan ay hindi lamang saksi, kundi lihim na tagapag-ugnay ng orkestrang bumabalot sa realidad. Simula sa sandaling ito, ang panibagong pagkaunawang babagtasin mo ay may kakayahang baguhin ang paraan ng iyong pagtunghay sa lahat ng bagay. Magbubukas ito ng pinto para isilang ang isang panibagong buhay. Isipin mong may dalawang dayse, isang pares na tunay na magkapareho. Ang isa ay iyong inihagis sa lupaing kinatatayuan mo. Ang isa'y nilipad lampas dagat, tinaboy sa malayong kontinente. Ngunit kahit sa magkaibang dulo ng daigdig, ang kapalaran ng magkabilang dayse ay mahiwagang magkakaugnay. Walang pagitan, walang hadlang ng distansya. Wari kwento ng guni-guni, ngunit ito mismo ang puso ng paradox ng quantum physics, quantum entanglement, ang pagkakabit sa antas ng quantum. Ipinakita sa maraming eksperimento na kung nagtali ang dalawang partikulong ito, mananatili ang kanilang ugnayan magpakailanman, tumusuong sa hangganan ng espasyo at panahon na alam ng tao. Kung magbago ang isa pa'y kasabay na mag-aangkop. Walang pagpapadalang signal, walang antalang abiso. At narito ang di alam ng nakararami. Ang prinsipyong ito ay hindi lamang umiiral sa daigdig ng mikroskopikong partikulo, kundi siya ring batayan ng iyong panloob na buhay, sa enerhiya ng isipan, damdamin, hanggang sa ubod ng iyong pag-iral. Dahil kung lahat ng nilikha ay nagmumula sa iisang esensya ng enerhiya, ang kamalayan mo ay napapailalim rin sa parehong batas. Ibig sabihin, ang iyong hangarin, kaisipan at damdamin ay may puwersang lumalampas sa lahat ng itinuturo ng daigdig. Ang pagtanggap at pagpapailalim sa dakilang batas na ito ang gigising sa mga nakatagong kakayahan, mga abilidad na sabik muling maalala, muling buhayin, ngunit upang lubos na maunawaan kung gaano kalaki ang pagbabagong magaganap sa iyong realidad, kailangan nating tuklasin ang tulay na nagdurugtong sa pagkaisip ng tao at ng kalawakan. Sa matagal na panahon, namuhay tayo sa paniwalang ang kamalayan ay nakakulong lamang sa bungo ng ating ulo. Ngunit giniba na ng siyensya ang hangging iyon. Ipinamalas ng quantum physics na ang kamalayan ay hindi basta resulta ng galaw ng mga nerbyo, kundi nakataling tuwid sa mismong hibla ng espasyo at oras. Isang kamangha-manghang tuklas ang nagmula sa HeartMath Institute. Inilathala nila na ang electromagnetic field
na lumalaganap mula sa iyong puso ay labis ang lakas. Hinihigitan pa ang utak at may kakayanang makaapekto sa paligid. Ang damdamin mo, mga masidhing emosyon na umaalingaw-ngaw sa dibdib, ay hindi lang pribadong nararamdaman. Sumasabog ito palabas, bumabalot sa daloy ng buhay, humuhubog ng mga pangyayari at posibilidad ng hinaharap. Kung ang isipan mo ay anyo lamang ng enerhiya at ang enerhiya ay hindi nawawala, saan hahantong ang hangad mong ipinadadala sa universo? Itinuturo ng entanglement sa pisika, walang saglit na walang pagkakabit-kabit ang bawat materya, bawat atom, bawat selula, bawat pagpitlag ng iyong kalooban. Tuwing nag-iisip ka, lalo na sa tindi ng damdamin, naglalabas ka ng mga alon. Ang mga frekwensyang ito ay dumadaluyong lagpas sa pisikal na hangganan, sumusumpong sa pandaigdigang larang, at humihimok ng sitwasyong tumutugon sa ritmo ng iyong puso. Kaya may mga tao na waring kayang akitin ang tagumpay, habang ang iba ay paulit-ulit na nababalaho sa pag-inog ng kawalang pag-unlad. Ang lihim ay hindi lamang sa gawa, kundi sa enerhiyang isinasaboy nila. Ang iyong kaisipan at hangarin ay palagi ang nakikipag-ugnayan sa walang anyong lambat, ang mahapding-habi ng enerhiya na sumusuporta sa buong universo. Sa simula ng ika-20 siglo, binuksan ng mga eksperimento sa quantum ang hiwaga ng realidad. Ipinakita ng tanyag na double slit experiment. Ang photon, butil ng liwanag, ay nakakikilos ng iba dahil lamang sa pagmasid ng tao. Sa di malamang paraan, ang pag-obserba ng tao ay binabago ang asal ng materya. Ang iyong fundamental na kamalayan ay may direktang impluwensya sa anyo ng mundong pisikal. Ngunit higit pa rito ang misteryo ng quantum entanglement. Noong 1935, binuo nina Einstein, Podolsky at Rosen ang tinaguriang paradox of entanglement. Dalawang particle, anuman ang layo, ay maaaring manatiling magkaugnay. Noong 1982, pinatunayan ito ni Alain Aspect. Kapag nagbago ang isa, kasabay na binabago ng kapareha ang sarili. Agad-agad, walang madetect na pagdaan ng signal. Winawasak nito ang batayan ng karaniwang agham at pinahihiwatig ang pag-iral ng larangalang di makita, di nahahadlangan ng oras o espasyo. Kaya itanong sa puso mo, kung ang bawat bahagi ng iyong katawan ay ginawa mula sa iisang enerhiya, di ba't ang iyong isipan, damdamin at hangarin ay kasali rin sa simponya ng isang kosmikong lambat? Sadyang malalim ang impluwensya nito sa buhay. Isa sa pinakamakapangyarihang otoridad ng mekanikang enerhiya ng tao ay ang subconscious, hindi lamang imbakan ng alaala, kundi isang tagapagpadala, walang patid na papaabot ng vibrasyon sa lahat ng direksyon, nakaangkla sa pinakapinag-ugatang paniniwala. Ang kaisipan ay hindi lamang nagmumula sa utak, nagbubunga ito ng mga electromagnetic field na nasusukat, dumadaluyong, tumasalungat, at nakikipagtagisan sa enerhiya ng paligid mo. Ngunit ito ang di madalas maunawaan. Karamihan ng mga alon na ito ay galing sa ilalim ng malay, hindi mula sa panandaliang kamalayan. Isinalaysay din ng HeartMath Institute na ang electromagnetic field ng puso'y umaabot ng ilang metro mula sa katawan
nagtatagisan at nakikisalamuha sa enerhiyang dala ng iba. At ang nagdidikta sa transmisyon nito ay walang iba kundi ang subconscious. Isipin mo ito bilang isang sensitibong antena, sumasagap, nagpapadala, at muling nililikha ang mga klasing alon batay sa emosyon na itinatak mo sa kaibuturan. Kung ang nakatanim ay pagdududa, pangamba, pakiramdam ng kakulangan, iyan ang alon mong ihinahasik at iyan din ang sasagutin ng realidad. Subalit, kung maaayos mo ang disenyo ng iyong subconscious, magbabago ang daluyong mong isinusukli at unti-unti ring mag-iba ang realidad na tagpo mo. Isipin ito, kapag galit ang nagahari sa dibdib mo, tila napakaraming pagsubok ang biglang dumarating, lumalaganap ang kaguluhan sa bawat sulok ng buhay. Ngunit sa sandaling payapa, mapagpasalamat at may tiwala ka, parang nagkakatotoo ang mga pangarap, bukas ang mga pintuan, walang hanggang pagkakataon, dumaragsa ang mga kaganapan kaya tila imposible ang lahat ay nagiging posible. Hindi ito aksidente. Ganito gumagalaw ang batas ng vibrasyon at ang susi nito, ang subconscious ng tao. Ngunit bakit hindi magawang kamtin ng karamihan ang kapangyarihang ito? Dahil mula pagkabata, tayo'y nililok ng kapaligiran para manalig sa mundong makitid at mekanikal. Ang lahat ay pinapatakbo ng formula ng sanhi at bunga at ng purong pagsusumikap. Tinakpan ng mga paniniwalang luma ang tabing ng quantum na katotohanan ng realidad. Sabi ni Dr. Bruce Lipton, tagapagtatag ng epigenetics, halos lahat ng pagkilos ng tao ay ginagabayan ng subconscious. Ang mga mental na utos ay halos lahat nahuhubog sa unang 7 taon ng buhay noong utak ay nasa theta wave, ang kondisyong lubos na suwestyon na waring hypnosis. Sa yugto ito, bawat pagpigil, bawat takot, bawat limitasyon mula sa paligid ay sumisiksik sa ating buto bilang automatikong script. Kaya't mensahe gaya ng iniyapong laging mahirap ang biyaya, hindi ka karapat-dapat sa tagumpay. Ang pag-ibig ay laging sugatan, ay napauukit bilang mga salin ng subconscious. Sa pagtanda, kahit ang kamalayang gising ay nagnanais ng kasaganaan, pag-ibig at kalayaan, marahil ay binabalot pa rin ng takot, pagtanggi at kakulangan ang alon ng subconscious. Ang mga paniniwalang iyon ang nagiging kudigo, umuhubog ng mga pangyayari, relasyon at tadhana. Tingnan natin ang paglitaw nito sa araw-araw. Ang subconscious na naniniwalang mahirap ang pera ay maaaring ramdam ang pagdating ng kita. Ngunit mabilis ring nauubos sa pamamagitan ng biglaang aberya, maling desisyon o mga tagpong umaatras sa pagsisikap. Kung bata ka pa, ay paniniwalaang sakit lang ang dulot ng pag-ibig. Walang tigil mong aakitin ang relasyong nagpapalalim ng sugat na yon. Or kung paulit-ulit kang tinuruan na hindi ka karapat-dapat magtagumpay, laging may harang tuwing papalapit ang magagandang pagkakataon. Tila ang mismong tadhana ay humaharang na isang hakbang paurong. Maaari kang magtakda ng layunin, kalusugan, yaman, o pag-ibig, ngunit madalas, uulit kang babalik sa lumang gawi na uuwi sa pagkabigo. Hindi dahil sa ikaw ay mahina, kundi dahil mas makapangyarihan ang programang panloob kaysa sa simpleng hangaring gising. At hanggat hindi na itatama ang subconscious, palaging siya ang mananaig.
Dito, maraming tao ang nakakaramdam ng pagkainutil kahit anong pagsubok gawin, mula affirmations, seminar, motivational talk, lagi pa ring may nakakubling hadlang na tila hindi matukoy. Nakalilimutan nilang ang panlabas na buhay ay larawan lang ng panloob nilang vibrasyon. Sa ganitong paraan, gumagana ang quantum entanglement, hindi lamang sa antas ng partikulo, kundi sa ugnayan ng subconscious at ng mga pangyayari sa paligid. Hindi ito usapin ng positibong pag-iisip. Kung sapat iyon, matagal nang tinatamasa ng bawat isa ang kanilang buhay pangarap. Tunay na pagbabago ay hindi basta pagbaligtad ng pag-iisip. Kailangang baguhin ang pinakaubod na frequency, i-reprogram ang programang pangloob, at pakawalan ang bagong signal, isang alon na katugma ng nagnanais na realidad. Tulad ng computer na nag-i-install ng bagong software, kaya ring magtanim ang tao ng panibagong pattern, paniniwala at programa para sa kasaganaan, kalusugan at katahimikan ng loob. Ngunit bago ang lahat, mahalagang matuklasan kung paano nabubuo ang banal na ugnayang ito. Paano gumagana ang mahiwagang ugnayan ng tao at sansinukob. Lahat ito'y nagsisimula sa antas ng quantum, sa hiwaga ng entanglement. Kapag dalawang subatomikong partikulo ay nagtagpo at nagkabuhol, mananatili silang magkaugnay kahit mapalayong magkahiwalay. Baguhin ang isa, kasabay natutugon ang isa pa. Hindi matapos ang 5 segundo, kundi sa mismong sandali ring iyon. Wala nang signal, wala ring pagkabalam. Isa lamang itong iisang kamalayan na lumilipas sa dimensyon. Para bang hindi sila dalawang hiwalay, kundi iisang pag-iisip na may maraming anyo. Higit pa sa mahika, ikaw mismo'y nilikha mula sa mga partikulo ring ito. Buong katawan, utak, puso, hanggang sa pinakaugat ng iyong pagkatao, hinabi mula sa parehong sinulid ng quantum. Kung nagkakabuhol nang di maipaliwanag ang mga butil, paano kung ang iyong kamalayan ay vibrasyon din ng iisang hinga ng kalikasan? Ang koneksyong lagpas ruang at panahon ay hindi na lamang salawikain espiritual. Pananaliksik ng mga siyentipiko ay nagsusuri na sa kanyang galaw. Na Roger Penrose at Stuart Hameroff, halimbawa, ay nagmumungkahi. Maaaring bunga ng phenomenon sa quantum ang kamalayan na nagaganap sa microtubules ng utak. Kung ito'y totoo, ang isip ay higit pa sa kimikal na reaksyon, isang signal, tumutunog at nakikiayon sa daloy ng sansinukob. Kaisipan, damdamin at hangarin na inaaruga mo, lahat ay nagmumula sa pintig ng enerhiyang dumadaloy sa lambat ng kosmos. Parang alon ng tunog na yumayanig sa katahimikan. Malamang naranasan mong biglaang maunahan ng isang kutob o naisip mo ang isang tao bago siya magpakita sa iyo. Hindi iyon basta aksidente. Maaaring iyon ay tugon ng quantum connection. Kapag nailinya mo ang iyong isipan sa dalas na ito, tila inihahanda ng realidad ang sarili nitong sagot sa panawagan ninyo. Pumapayapa ang landas, dumarating ang solusyon, at itinatanghal ng sansinukob ang sarili nitong hiwaga. Lalong tumatalas ang intuisyon, lumalakas ang giting ng paglikha, at napagtatanto mong hindi ka panlabas na tagamasid, kundi tunay na kalahok, may kamalayang kalahok sa dakilang galaw ng mundo. Bawat kaisipan at damdamin ay pintig,
Hindi ito nagsusumambulat at nawawala, kundi gumagapang at lumilikha ng alon sa lambat ng realidad. Ani Dr. Joe Dispenza, isang pag-iisip ay nakapagpapasiklab ng kemikal sa utak, lumilitaw ang damdaming kaakibat noon. Pinatatatag ng damdaming ito ang kaisipang iyon, bumubuo ng paikot na siklo ng enerhiya sa katawan mo. Kapag takot, paghihinala at kakulangan ang pumuno sa iyong sigla, magsisimulong mangibabaw sa iyo ang vibrasyong mapanganib at nananawagan din ng kaparehong buhay. Ngunit kung pagmamahal, pasasalamat at siguradong pananalig ang nag-ugat sa buhay mo, tumataas ang dalas mo at ang paligid mo'y sumasabay. Susi rito, hindi lamang hangarin, hindi hasrat na hungkag. Emosyon ang pinagmumulan ng lakas. Ang subconscious ay kailangang makiayon sa pakiramdam na ang iyong pangarap ay isa ng makatotohanang taglay. Tila ba ito'y natanggap na? Kapag iniisip ang kasaganaan, ngunit ginigigisa ka pa rin ng pangamba, tinatanggap ng sansinukob ang signal ng kakulangan at iyan ang isinasagupa sa iyo. Dapat mauna ang damdamin sa kasusunod ang kaganapan. Ito ang simula ng tunay na espiritual na gawain, ang sanayin ang subconscious para tanggapin ang mataas na frequency bilang bagong tahanan. Paano? Sa tuloy-tuloy na pagpapadala ng signal sa isip, damdamin at kilos hanggang sa mawala ang kontradiksyon ng puso at ng sadyang layunin. Sa ganitong proseso, hindi lamang mula sa isip ang galaw, kundi mahapdi mo ring hinuhubog ang mga hibat ng enerhiya ng universo. Ang isa sa mga makapangyarihang paraan upang baguhin ang panloob na karanasan ay meditasyon at visualisasyon. Sa meditasyon, bumabagal ang brainwaves, sumusuong sa mas malalalim na antas, theta at delta, ang landas papuntang subconscious. Sa yugtong ito, nabubura ang panlabas na hadlang ng mental na pagsusuri at natatanim ang bagong paniniwala sa pinakaugat ng iyong enerhiya. Ang paglalaman ng imahe ng layunin na parabang natupad na ito ay hindi imahinasyong hungkag, kundi trigger ng neurocircuit at emosyon na sumisiklab kapag natupad ito. Sa gayon, tumitining at tinatanggap ng sansinukob bilang tunay na utos ang iyong energetikong sandi. Mga katagang gaya ng ako ay nabubuhay sa kasaganaan o ang lakas na ito'y umaakit ng mga himala ay hindi basta positibong salita, kundi mga utos sa cosmic network ng enerhiya. Ngunit ang tunay na gatong nito ay damdamin pa rin. Ang pasasalamat, pagmamahal at kagalakan ay mga mataas na alon, nagpapalawak ng buwelo at nag-uugpong sa atin sa daan ng buhay. Pagsamahin ang maalab na paghinga, emosyon ng pagmamahal at tumpak na imahinasyon, ang personal mong enerhiya ay nagiging parang parola ng aakit ng pinakamataas na posibilidad. Paano ang mga lumang ugat ng paniniwala at takot na ginugol ng taon sa ilalim ng balat? Ang mga bulong ng kakulangan, kawalang karapatan at pangamba. Hindi sila gagaling sa positibo lamang na kaisipan. Nakaukit sila sa katawan ng damdamin. Upang pawalan, kailangan ng eksaktong kasangkapan gaya ng EFT, Emotional Freedom Technique, o NLP, Neuro-Linguistic Programming, para hilumin ang mga block mula sa pinagmulan. Sa unti-unting pag-aayos ng subconscious programming, sumasabay magbago ang buong buhay. Pagtuwing
Isinasabay mo ang sarili sa quantum entanglement, mahimalang pagkiling ang dumarapo, bumubukas ang mapanlinlang na tabing, hindi ka na lamang nagmamasid sa random na pangyayari, kundi nararamdaman mong may nakatagong kahusayan sa bawat kilos. Ang realidad ay hindi na lamang basta linya ng sanhi at bunga. Ito ngayon ay alon ng resonance, mas ang pinakadominanting vibrasyon ng iyong puso ang umaakit ng hanay ng karanasang tugma dito. Kapag ang subconscious ay napuno ng ideya ng kasaganaan, galinis at katahimikan, babalik sa iyo ang vibrasyong ito sa anyo ng coincidence. Bagamat sa katunayan, iyon ay produkto ng pagsasanib ng energy field. Mga taong sumusuong sa antas na ito ay napapansin ang kakaibang pattern. Dumarating ang solusyon sa tamang panahon, lumilitaw ang oportunidad ng hindi inaasahan, at mga mahalagang tao ang nagsusulputan upang makumpleto ang ginugol na landas. Patunay itong ang enerhiya at potensyal ay nagtagpo na. Kahit ang emosyong mapa ay nagbabago, pumapailan lang ang tapang, lumulubog ang pangamba, hindi na nililinlang ng ilusyon ng pagkakahiwalay ang isipan, kundi nakaugat na sa katotohanan ng pagkakaugnay. Natutunan mong umayon sa di nakikitang ilog na nagtutulak sa iyong hakbang. Sa ebolusyon ng vibrasyon mo, ang anyo ng iyong buhay ay tumutugma upang salaminin ang pagbabagong yaon. Kadalasan, may mga taong dating sentro ng mundo mo ang biglang lumalayo. Umuusbong naman ang mga bagong ugnayang higit na angkop. Hindi ito pagkawala, kundi pagsasakto ng enerhiya. Pati sa pagsubok, magaan na ang bigat, hindi dahil wala ng problema, kundi dahil daan ka ng tumugon ng mas mahinahon. Tumigil kang magtanong ng bakit ako at nagsimula kang mag-usisa. Anong aral ang hatid nito? Pinapalinaw ng ganitong pananaw ang vibrasyon mo at tinutumbok nito ang landas ng mas malawak na pagkakataon. Gayunman, may isang bitag na laging humihila upang bumalik ka sa dating alon, ang pag-aalinlangan sa gitna ng mahirap. Inangat mo na ang vibrasyon, nakita mo na ang senyas ng paglipat, ngunit biglang sumulpot ang hamon, selda ng gastusin, diskusyon, bigla ang kabiguan ng plano. Gumuguho ang loob, nagtatanong, baka guni-guni lang ang lahat. Kadalasan, inaakalang ito ay pag-atras, ngunit katotohanan, ito'y pagsubok. Hindi ka pinarurusahan ng universo, kundi sinusuri. Tama ba ang iyong ganap na pakikiayon sa bagong vibrasyon o mahina ka pang bumalik sa lumang ritual sa gitna ng bagyo? Isipin mong pinili mong buksan ang sarili sa kasaganaan. Binago mo na ang gawi ng isip at damdamin. Biglang dumarating ang salat na panahon. Madalas, nababahiran ng pagkabigo ang isipan. Sa totoo, sinusubok ng sansinukob ang iyong signal. Kung magpapadala ka sa takot at bumalik sa dating pattern, nanatili ang lumang daloy. Subalit kung nananatili kang tapat, tumatahimik at nagtitiwala na patuloy pa ring dumadaloy ang biya, iyan ang pasadong sagot mo. Sa sandaling iyon, kinukumpirma at isinususi ang bagong frequency sa iyong larang ng potensyal. Gayon din kapag nilalayon ang tagumpay, pag-ibig o kalusugan. Sumisilip ang lumang sugat at lumang bisyo, kabit-kabit sumisuyo. Hindi ito pagtanggi, kundi pagtitiyak. Natapos ka na talagang iwan ang lumang script. Kapag ito'y naunawaan, hindi mo na ituturing ang pagsubok bilang sagwil, kundi bilang kumpirmadong reforma.
Ito ang paraan ng universo. Hindi tinutugunan ang bitaw mong salita, kundi ang panibago mong pag-iral. Paano manatiling sabay sa harmonya kung hinahamon ka ng buhay? Sa vibrasyong emosyonal, nakatago ang susi. Hindi tugon sa literal mong pakiusap ang sansinukob, kundi sa alon sa likod ng mga kataga. Maaari mong hangarin ang yaman, ngunit kung naninikip ang damdamin mo tuwing iniisip ang pera, ang signal na iyong pinakakawalan ay takot pa rin. Maaari kang magbigkas ng tagumpay araw-araw, subalit kung sa kaibuturan ay may bahid ng pag-aalangan, yan pa rin ang nakahaharang. Ang tunay na manifestasyon ay nangyayari lamang kapag ang laman ng puso mo ay kakambal ng gusto mong marating. Hindi ito pagpapanggap, kundi aktuwal na pakiramdam na tila natupad na pala ang lahat. Sabi ni Dr. Joe Dispenza, kapag ang emosyonal mong enerhiya ay sumasabay sa panaginip kahit bago pa ito maghuhubog sa material, ang frequency mo ay ganap na nagbabago. Kaya sumusunod ang realidad. Kaya't kung nais mong baguhin ang panlabas na tanawin, simulan sa paghasa ng panloob na vibrasyon. Umpisahan mo sa isip, obserbahan, nang walang paghusga, ang mga padron ng subconsciously na humahadlang. Kapag lumitaw iyon, lumalim sa katahimikan, piliin ang bagong kaisipan. Sunod, panahana ng emosyon ng pagtatagumpay. I-visualisa, pero higit pa rito, damhin, pasinayaan ang kasayahan, pasasalamat at kapayapaan na para bang lahat ay narito na. Sa huli, isabuhay sa gawa ang iyong panibagong katauhan. Hindi lamang magkaibang pag-iisip, kundi mismong aksyon, ugali at desisyon dapat minsay sumasalamin sa bago mong vibrasyon. Ganito dahan-dahang napapalitan ang subconsciously at umiiral ang batas ng harmoniyang quantum. Ang dating inisip ng tao bilang magic o hiwaga, unti-unting pinaliwanag ng makabagong agham. Ang deja vu, mga pangarap na lumalapat sa realidad, pati ang malalim na ugnayan ng mga kaluluwa. Hindi na ito tanging alamat, kundi dahan-dahang tinatanggap bilang totoo sa agham. Quantum entanglement ang humihiwa sa ilusyon ng pagkakahiwalay. Kung dalawa mang particle ay kayang mag-impluwensya sa isa't isa sa kabila ng layo, ganoon din kaya sa iyong kamalayan, damdamin at ugnayan, nakakayaring magpadala, umagap at tumanggap ng enerhiya lagpas sa limita ng pandama. Matagal nang ipinahayag ng sinaunang karunungan ang katotohanan ito, bago pa man mapangalanan ng siyensya. Sa India, tinawag itong prana. Sa China, Qi sa kanluran, Akashic Field. Iba-iba man ang pangalan, isa lang ang diwa. May di nakikitang lakas na naghahabi sa buong buhay. Ngayon, pinagtitibay ng pananaliksik ng quantum ang karunungang ito. David Bohm, halimbawa, ay nagtampok ng holographic universe na bawat bahagi ay may taglay na kabuuan at lahat ng bagay ay pinagdurugtong ng buhol-buhol na pattern. Ayon kay Erwin Schrödinger, ang isip at mundo, sa totoo lang, ay iisa at di mapaghiwalay. Hindi ito basta talinghaga. Ang kamalayan ay bahagi ng mismong butil ng pagkatao ng realidad. Lubusang binabaligtad ng pananaw na ito ang nasanay nating tanaw. Hindi ka tagapanood na pasibo. Ikaw ay pangunahing aktor
sa gitna ng eksena ng kosmos. Ang iyong kamalayan ay hindi nakahiwalay. Ito ang pintig ng pinagmumulan ng lakas. The binding force of the endless universe. Ang bagong pag-unawang ito ay nagdadala sa malalim na pagninilay. Ang isipan ay hindi palihim na bulong na nagpaparam sa guwang ng ulo. Ito ay transmission, isinisigaw na alon ng lakas na tumatagos sa walang kataid-tapos na pagiging. Kaya nga minsan, nakakaramdam ka ng pagdikit ng diwa sa isang dayuhan o pakiramdam mong damang-dama mo ang dating ng isang tao kahit hindi mo nakikita. Paminsan, tila ginagabay ng tadhana ang isang mahalagang tagpo na para bang may mas malawak na balangkas. Hindi lang sa antas ng atomo gumaganap ang quantum entanglement. Gumagawa rin ito ng balangkas ng koneksyong enerhiya ng mga tao. Kung ang mismong sangkap ng iyong katawan ay naiuugnay saan mang sulok ng universo, bakit hindi rin kaya ang dalawa o higit pang kaluluwa? Naranasan mo na bang maramdamang iniisip ka ng isang tao o malaman ang bigat ng damdamin ng mahal habang hindi kayo nagkita ni nag-usap? Maaring higit pa sa intuwisyon ang mga sandaling iyon. Maaaring iyon ang likha ng quantum entanglement ng kamalayan. Kahit ang konsepto ng soulmate ay salin ng enerhiya na hindi napuputol, dalawang diwa na magkabuklod, lampas sa hangganan ng oras at puwang. Noon pa man ay isinabuhay na ng mga ninuno ang pananaw na ito, bago pa nakarating ang agham sa kanyang katawagan. Binansagan nila ang di nakikitang lakas na naghahabi ng buhay, prana sa India, chi sa China, Akashic Field sa kanluran. Sa ngayon, hinahabol na ng modernong agham ang ancient wisdom, tinutunto ng larang ng enerhiya na sumasalubong sa bawat hibla ng realidad. Si Dr. David Bohm, piyonero ng quantum theory, ay tinanaw ang sansinukob bilang holographic na projection mula sa isang dagat ng kaalaman. Sabi ni Schrödinger, iisa ang isipan at mundo. Hindi lamang ito talinghaga, kundi malalim na katotohanan. Kahanay ng kung anong turo ng mga mistiko. Hindi ka lang saksi, kundi bahagi ng tagni-tagning realidad. Ang iyong kamalayan ay hindi tira-tirang produkto ng materya, kundi mismong hibla ng lakas, tagatahi ng lahat ng kaeksistensya. Naririyan ang isang matayog na katotohanan, kadalasang di napapansin. Ang bawat pagsubok ay hindi sumpa, kundi mensahe mula sa universo. Hudyat na inaayos muli ang larangan ng iyong realidad, na ang buhay ay nagbubuo ng panibagong itsura upang umangkop sa bagong tono ng iyong vibrasyon. Kung sakali mang magpasiya kang baguhin ang paniniwala tungkol sa biyaya, layunin o pag-ibig, karaniwan, sunod-sunod na pagsubok ang dumarating, bagong gastusin, pagsulpot ng mga sitwasyong dati mong nakalaban, pagbubukas muli ng lumang pag-aalinlangan. Hindi ito basta tsamba, kundi batayan ng consistency ng enerhiya. Kung ang tugon mo ay takot, panghihina, pagtatapon ng pag-asa, maliwanag ang sagot. Hindi pa matatag ang vibrasyon ng loob mo. Subalit kung mananatili kang buo, naninindigan sa pananaw, patuloy nakikilos sa tiwala, namumuhay sa ritmo ng kasaganaan, inuukit iyon ng sansinukob. Hindi mo lang binabago ang isip mo, pinatatalas mo ang mismong pagkatao mo. At iyan ang punla ng tunay na pagbabago.
Kapag tinugunan mo ang hamon sa bagong tono, sumisilay ang palatandaan ng alignment. Nag-aanyong bago ang landas ng iyong buhay. Kaya tuwing gumugulo ang mundo, hindi bakit ako ang iwawasto, kundi ito ba'y pagsubok para sa pagtuntong ng enerhiya ko. Sagasaan mo ang pangyayari, dalhin ito sa bagong vibrasyon. Sa pagitan ng hangad at konkretong kaganapan, iisang manipis na guhit ang nagdudugtong. Hindi salita ang sinusundan ng sansinukob, kundi ang alon ng enerhiya likod ng bawat hangarin. Maaari kang magwika ng pagnanasa ng kasaganaan, ngunit kung nangangatal ka sa pag-aalala tuwing pag-usapan ng pera, ang totoo'y pinging vibrasyon pa rin ng kakulangan ang iyong pinapatalastas. Maaari mong tanawin ang tagumpay gamit ang guni-guni, ngunit malalim sa puso, kung nanatiling duda at takot ang namamayani, babalik pa rin ito sa dating alon ng limitasyon. Ito ang susi. Maranasan mong maging mismong realidad ng iyong hibik bago pa ito yumabong sa labas. Ibig sabihin, hindi lang kaisipan mo, kundi pati damdamin, enerhiya at aksyon mo ang kailangang rumitmo sa hinaharap na pinili mo. Binibigyang diin ni Dr. Joe Dispenza na ang tunay na pagbunga ng manifestasyon ay simula ng paglikha ng damdaming mula sa hinaharap kahit wala pa yon sa pisikal na mundo. Nagpapadala ang resonance ng emosyon ng signal na akma sa universo at tumutugon ang lahat sa iyo. Kaya't kung nais mong baguhin ang iyong tadhana, huwag muna magpakasubsob sa trabaho. Simulan sa pinakailalim. Baguhin muna ang panloob na dalas at natural na susunod ang mundo. Paano nga ba praktikal na baguhin ang sarili mong vibrasyon? 3 pangunahing hakbang na agad mong magagawa. Una, maging mapanuri at palitang agad ang pattern ng pag-iisip. Simulan ang pagmamasid sa nilalaman ng iyong isip. Sa sandaling matanto mong dumadaloy na naman ang alon ng kakulangan, takot o pagdududa, hintuan ito at sadyang pumili ng panibagong kaisipang nagtutulak ng layunin ng buhay na nais mo. Hindi ito peking positibo, kundi sadyang pagpili tuwing may pagkakataon. Pangalawa, damhin ang emosyon mula sa dulo ng tagumpay. Hindi sapat ang salita. Dapat ang puso ay lubos na nakakaramdam. Sa pagsusuma ng layunin, isabuhay ang kapayapaan o tuwa na waring atin mo na ang lahat. Pasasalamat, kagalakan at kapayapaan. Yan ang kodigo ng komunikasyon para sa sansinukob. Pangatlo, ihayag sa kilos ang bagong sarili. Ang mga kilos na di nagmumula sa takot, kundi sa pagtitiwala, galante sa pagbibigay at pagtanggap. Ang magsasanay sa subconscious mo na ito na ang iyong tunay na pagkatao. Sa huli, ang realidad mo ay susunod at sabay na magbabago. Maraming karanasan, dating inisip na kababalaghan o walang paliwanag, gaya ng deja vu, panaginip na gumagabay o makasaysayang pagtatagpo, ngayon ay inaarok na sa pamamagitan ng quantum entanglement. Libu-libong taon na ring tinutukoy ng mga sinaunang tradisyon espiritual ang ganitong koneksyon. Prana sa aral ng Hindu, Chi sa kaalamang Chino, Akashic Field sa kanluraning esoterismo. At ngayon, sinasang-ayunan ng pisika, kinikilala na ng mga siyentipiko ang maselan at tahimik na larang ng enerhiya bilang sagot sa bawat hakbang ng katotohanan.
Si David Bohm ay nagtutok ng pananaw sa isang holographic universe na ang nakikita nating mundo ay lapag lamang ng dagat ng pagkakaugnay. Sabi ni Schrödinger, ang isipan at mundo ay iisa. Mapagmuni ang aral na ito dahil ang kamalayan ang mismong hibla ng pagkatao. Dahil dito, hindi na nakaipit sa bungo ang iyong diwa. Hindi na ito bulong na nauupos, kundi isang ibig-ibig na daluyong na lumalampas universal na hangganan. Kaya minsan, waring kababata ang isang bagong kilala o alam mo na ang pagdating kahit hindi pa naroroon. Marahil ay dama mong ilang mga saglit ay tila isinulat na, kumakalimbang ang lihim ng plano na humahawi sa kapanahunan. Ang quantum entanglement ay hindi lang laro ng mikroskopyo. Maaari ring tumahip sa bawat tugma ng enerhiya ng mga tao. Kung kaya ng partikulo ang magkabuhol lagpas espasyo, bakit hindi ng puso, ng damdamin, ng kaluluwa? Naramdaman mo na bang iniisip ka ng isang tao o yumakap sa hilahil ng isang mahal kahit walang salita? Maaaring iyan ang ebidensya ng quantum batid, ng espiritual na pagkakabigkis. Pati ang ideya ng soulmate ay maaaring salin ng magkakabuhol na diwa, nagkikislapan kahit hindi magkasama. Inilatag na ng ating mga ninuno ang aral na ito sa maraming pangalan: Prana sa silangan, Chi sa Asya, Akashic Field sa kanluran. Pinapatunayan na ng physics ang larangang ito. May maselang pagiging taytay ng lahat ng batas ng pisikal. Hindi kayang isantabi ang larangang ito. Bagong hangganan ito ng agham. Bilang payonero ng quantum, ipininta ni Bohm ang sansinukob bilang pahiwatig ng walang hanggang dagat ng kaalaman. Iisa ang sabi ni Schrödinger, ang isipan at mundo ay nagkakaisa. Hindi ito simpleng simbolo. Sumasabay ito tawika ng mga pantas. Hindi ka lang tagatanaw ng buhay, kundi hiblang may kamalayan na buntot sa disenyo ng realidad. Ang iyong buhay, isipan, at damdamin ay nakikibahagi sa iisang pinagmulan ng lakas na siya ring nagpapagalaw sa lahat ng nilalang. Isang susi ang namumukod-tangi sa pagitan ng madaling nakatatawag ng bagong realidad at ng mga nananatiling balisa. Hindi lang karunungan o hangarin, bagkus ang lubos na pagsuko. Kailangang umabot ka sa sukdulan ng pagtitiwala na isip, kaluluwa at enerhiya ay ganap na magkaisa. Hindi sa mitiin ng kasakiman, kundi sa lagablab ng katiyakan. Hindi batid ang respons ng universo sa sabik na tanong. Nagbubukas ito sa batyang may buo at mapayapang pananalig. Lalo kang naghahangad, malaman kung paano. Lalo kang nilulumpo ng pag-aalinlangan. At ang pag-aalinlangan ang bumabalandrang harang. Ngunit kapag nakalaya ka na, nadama ng walang kapos, na magtatagpo ka ng iyong layon, dumadaloy at sumasang-ayon ang realidad. Sumasabay ang mga tagpuan, nagkakaroon ng pangyayari, nagpupugay ang tamang tao, nagiging himala ang sinkronisidad. Ito ang lihim ng manifestasyon, pakawalan, at hayaang universo ang magbigay. Isuko ang huling resulta at hahanapin ka ng tamang bunga. Naririto ang 4 na banal na gawaing maaaring iyong isalaksak. Una, linangin ang pananalig bago pa dumating ang katibayan. Hawakan mong mahigpit ang iyong pangitain, anuman ang nagaganap sa labas. Ikalawa,
Simulan ang umaga sa pasasalamat, hindi lamang para sa natanggap, kundi para sa hindi mo pa man nasisilayan. Dahil ang pasasalamat ay lakas ng natanggap na, tumatama ito sa vibrasyon ng bagong realidad. Ikatlo, sanay ng sining ng pagpapalaya. Maghangad, iarangkada ang buong damdamin, ngunit bitawan ng pagkakapit paano at kailan darating ang resultang nais. Manalig ka, higit na mas tumpak ang oras ng sansinukob kaysa sa disenyo ng tao. Ikaapat, isabuhay ngayon pa lang ang realidad na ninanais. Itanong mo, kung ganap ko nang natamo ang sarili kong bersyon, paano ako maglakad, magsalita, magpasya? Umpisahang isabuhay ito ngayon. Hindi panalangin ang binibigyang pansin ng sansinukob, kundi ang aktwal mong pagsasabuhay. Mabuhay ka na parang tinupad na ang pangarap mo. Kung ngayong araw natupad ang iyong hanapbuhay, paano ka kikilos? Anong mga kagawian at kaisipan ang iyong pipiliin? Umpisahan mo na ito, simula ngayon. Hindi ang paghingi ang gumagalaw sa sansinukob, kundi ang vibrasyon ng paniniwalang buo. At kung tumimo na ang malalim na paniniwalang ito, walang duda, walang kaba, walang pagkapit, aktibado na ang daluyong ng enerhiya na huhubog sa mundo upang tumulong sa iyo. Tandaang ang iyong kapangyarihan ay hindi kailanman nasaan man sa labas. Palagi itong gising, nananabiing magising sa kaibuturan mo. At kung ang mga salitang ito ay umantig, magsabi ka, handa akong buhayin ang aking tunay na lakas. Kung nagnanais kang ipagpatuloy ang lakbay ng transformasyon, mag-subscribe ka at buksan ang abiso, sapagat ngayon nagsisimula ang iyong dakilang paglalakbay. Maraming salamat sa iyong presensya at pagtitiwalang naglakbay sa kahabaan ng katha na ito.